equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. At nagsimula na nga po mga kaibigan ang sala po State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Isasama Marcos na natin Jr. ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain, ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive, but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so,
Taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong love bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Escolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong infrastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, papuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Cabagan, Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Calbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli.
Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour, ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong infrastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng Oplan kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imburnal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga Cash for Work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste-to-energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayon din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility, at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng niyog ay dumadami at lumalawak din, dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng niyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng niyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din
ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka na mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039,
Drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure. An untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang Sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax.
Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Yan ang, Katuwang ang mga ahensyang ito, no? nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Pababain ng ating kuryente. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DSUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon,
Humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan. Huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan. Ngayon na nasa merkado, ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa bangko o kaya sa Digital Payment Act. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan. Kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus. At ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servisyo Fair nitong Marso. Mahigit 1,200 senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechVoc o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechVoc. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan.
Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magnegosyo. Inahahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippine Innovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan, dala ng karahasan at kapabayaan, ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila.
Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi hinahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at school head sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Eala, sana ay marami ang maengganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program,
ang miyembro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat miyembro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang makakalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic, laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat, at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa altepresyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa pagamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng mga presyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 70 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-Gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-Gov app, ganong karaming Pilipino, kasama ang kanilang pamilya, ang madali nang maaabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito,
Mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong, makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new, invaluable ones like enoque mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our fellow Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries
that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong US-led Pax Silica initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN +3 emergency rice reserve system will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the joint stockpiling of energy assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation
amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Just recently, we celebrated the 10th anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award, which stands as a definite benchmark for the interpretation and application of the UNCLOS. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. We give honor to our armed forces, the Coast Guard, even our fisherfolk, who all continue to patrol and ply our seas in the face of great risk. To them, we owe collective gratitude and appreciation, for it is they who give life to the letter and spirit of the Arbitral Award. Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamana sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Sa nalalabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas!
On the part of the Senate, the joint session is adjourned. On the part of the House of Representatives, the joint session is adjourned. Ayan, partner, no? Mukhang mahaba. Mahaba ang talumpati ng ating Pangulong BBM. Ayan po ang katatapos lang magsalita ng ating Pangulong BBM. Mukhang marami naman ang natuwa sa mga sinabi ni Pangulong BBM. Lalong-lalo na yung tungkol sa ating kuryente, ano? So, Okay, partner. Ayan na. Katatapos nga lamang po, mga kaibigan. Ang naging SONA po, ikalimang State of the Nation Address ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Na kung saan nga po, mga kaibigan, may standing ovation pa, partner, ha? Anong masasabi mo, partner? at mas, mukhang maraming natuwa sa talumpati niya, no? Sa aking napakinggan ay ang isa ay ang ating kuryente, no? Kasi ang totoo niyan, yung ating binabayaran sa ating kuryente, bakit nga ba sa atin isinisingil, no? Sa atin ipinapataw ng Meralco, no? Tayong mga taong bayan ang nagsasakripisyo doon sa sila naman ang may problema. Oo nga. At medyo ako ay medyo natuwa, partner, doon sa sinabi nga niya ng ating Pangulo, no? Na kung saan nga ay mukhang makakaginhawa na yata ako, partner, doon sa aking bill ng kuryente, partner. Mukhang hopefully, sana magkatotoo ito, partner, at nako, ay mapalakpakan talaga natin yun. Sa taas ba naman ng bilihin na ngayon, partner, dinagdagan pa ninyong 12.5 tariff, no, ng ating kalapit bansa, no, na ating kala ko BFF natin, partner. Pero hopefully this time around na magkaroon na nga po, no, ng katotohanan na ito pong actually na bigla kong binawi naman ng ating Pangulo dahil ang unang nabanggit, partner, is mag-request, no. But medyo nabawi naman into sana daw ay mag-demand na, hindi na request kundi talaga hong I hope naman sana, no, yung ating mga Meralco o kuryente na yan kung saan At isa pa yung sundin. partner, yung ating BIR, no? Ang natin diyan talaga namang noong pa ay talagang
pag 250,000 ay wala pang tax ang ating maliliit, no, na negosyante, no. So meron lang akong mga konti na parang same lang yung kanyang sinasabi. So isa yung ating bago sa pandinig, kaya standing ovation, no, ay ang ating sa kuryente. Then yung plano niya sa ating agriculture, yan, maganda rin yung ating ang kanyang mga sinabi about sa mga agri. Then ang atin ay yung parang ewan ko kung no, hindi ko narinig yung tungkol sa gasolina. May narinig ka ba about sa gasolina? Hindi ko na pinansin, partner, yung about sa gasolina no? Pero ang pinansin ko kasi ngayon, partner, yun yung ang yung kuryente. At Oo. also at the same time, partner, hindi lang yung kuryente, ha? At marami naman po siyang binida, lalo na, partner, dun sa mga senior citizen, ha? Yung mga palawigin pa ang pension. Nako, wala pa man din tayo dun sa talagang edad, no? Partner, na tayo Sa ay... edad na iyon, Oo. Pero siyempre ang ating mga nanay, ha, lalo na yung aking mother bear, senior citizen na yun, partner, hanggang ngayon wala pa siyang nakukuha daw di umano na pension pagkat ayun pa nga ang isa yung partner, di ba may sinabi sila na pag edad ng 80 is may makukuha na yung mga edad 80. Dito sa aming bayan wala akong naririnig na nakuha na nila, no. Isa pa lamang ang aking narinig nung nag 100 years old yung taga Kabuyaw dito sa amin. Pero yung siyempre marami ang mga nag-edad na ng 80 pataas. Pero wala akong narinig na sila ay nakatanggap na diyan, no, about sa katandaan. Ako din, ganun din rito rin sa amin sa bahagi ng Quezon City, ha. Meron nga nagsabi kapag umabot daw kayo di umano ng 100 years old, 1 million nata, partner, ang matatanggap. Ano nga? Sabi ka naman, partner, 100,000 lang. 100,000. Akala ko 1 million na. Alam ko na. Grabe ka naman, ang laki na ng utang ni BBM sa atin. Ayan, correction. 100,000 100,000 daw, sabi ng aking partner. Ayan mga kaibigan, ano man ho ang inyong komento at reaksyon sa naging sona nga po ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay wag ho kayo mahiya mag-comment. Bigyan ho natin ng partner. Ratings, ikaw ba, partner? Sa palagay mo, ilang ratings ba ang pwede mo ibigay ngayon sa ating Pangulo? Sa nasaksihan mo ngayon na kanyang sona? Sa akin siguro mga 70. 70 pa lang. Hindi pa full actually, ang inaantay ko talaga is bumaba yung ating mga bilihin, no. Hindi ko narinig yun yung pagbaba. Ang mga narinig ko lang igaya ng ating pag nagkasakit ka, na ospital ka, no. Isa pa, no, inalis na rin niya ang GL, no. Inalis niya na yun. Isa pa yun, doon sa atin ng mga kababayan, partner, na kung saan ay, dami sa akin nagme-message yan, partner, na paano daw nga ay makalapit di umano sa mga politiko para makahingi ng GL. So this time around, I think this is really a good news, no? Na wala na daw di umano yung mga GL na yan. Ang tanong na lang nito, partner, ha? At iyan ang atin siguro, ididokumentado natin, atin pong siguro tignan natin, ha? Kung ano nga ang mangyayari. Ngayon wala na daw di umano ang GL. So ibig sabihin pa nito ay direct na silang pupunta, partner, sa mga public hospital without any payment na ba? Or paano ba? Yun na nga rin ang aking katanungan, no? Paano na ang gagawing proseso na ang mga kababayan natin na maliliit is paano sila lalapit? Saan sila pupunta? Ang totoo niyan, sana is magkaroon ng mga seminar, no? Para maituro. Gaya ng halimbawa sa isang barangay, sa isang city hall, no? I-seminar kung paano makakahingi ng tulong, no? Kasi importante yung GL. Yan din ang hinahawakan din ng mga mahihirap nating kababayan. Yung GL na yan yung
malaking kabawasan din sa bill nila sa Correct, hospital. partner. Ano? Pero ayun na nga sa atin ng Pangulo, mukhang wala na daw ho yung GL na yan. Ha? So doon sa mga medyo naghahangad pa ng guarantee letter na yan, ayon po sa atin ng Pangulo, ay hindi na raw po yan kailangan. Ha? At ano kaya mangyayari nito, partner? Ha? Abangan natin ilan pang mga susunod na kabanata nito sa atin ng mga kababayan na wala po talaga karamihan sa atin, lalo na sa mga squatter area. Yung iba ho Oo. talaga, wala ho talagang pang, ano bang tawag ng partner? Yung bang pagka pupunta ka ng hospital, ay meron ka munang paunang bayad, di ba? Yung ibang hospital, lalo na private, di ba? At isa pa, partner, no, akala ko mababanggit din si Mima eh. Nabanggit niya yung mga estudyante na nawala, no, mga yung namatay, Mukhang no. inabangan mo Binanggit pala, niya. partner, yun, ha? Ako din, partner, talagang... Binanggit niya. Ako'y maniniwala na sa aking mga naririnig. Espekulasyon yung haka-haka, no? Anyway, mga kaibigan, at kung ako naman tatanungin mo, partner, kung ilang grado ba ang ibibigay ko ngayon sa atin ng Pangulo, siguro nandun pa ako, partner, sa out of 10, siguro nasa 5. Yan. Nasa kalahati ako, partner, nasa kalahati ako, ha? Bagat ay mukhang hindi na siya ngayon nautal, partner, ha? At talagang yung kanyang speech, ha? Medyo meron hindi masyadong naging pero agad naman niyang recover kaagad. Maganda yung kanyang naging speech ngayon, partner, no? Sa kanyang SONA. Hoping lang na sana hopefully yung ating mga narinig, partner, ay maramdaman nga ng ating mga kababayan. Oo. Ito na 12 taon na lamang, no, ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa panunungkulan sa ating pong bansa, no? Napakabilis talaga ng taon. Malaking bagay yun na marinig mo yung, partner, ha, yung motivation ng ating Pangulo. Totoo naman, we are a nation naman po talaga na karamihan sa atin naman talaga, partner, yung mga hindi naman bastos, no? Hindi tayo mga haragan na natuwa naman ako lang, partner. At paano, hindi naman po talaga tayo mga Pilipino na mga likas po na yung mga salitang kanto, partner, na at least medyo na-highlights niya yung, partner, na nakaka-boost din ng moral yon, na kahit paano, ha, na yung ating pong pagka-Pilipino ay talagang worth it, no, na ipaglaban. Or meron nga, sino ba nagsabi ng, partner, na Philippines is worth dying for? Parang may nakalimutan ko lang sino nagsabi na, ha. Pero nakaka-boost din ang moral yan, partner. At hopefully, yung mga Pilipino, talagang wake up call din naman po yun, no? Dahil ilan sa ating mga kababayan, partner, sa aminin naman natin sa hindi, lalo na sa social media. Parang wala na silang pakialam kung magbura, no? Hindi nila iniisip yung mga kabataan, partner, na nakakapanood dun sa kanilang mga pagmumura. Yan ang yan ang isa sa dapat na itinuturo sa ating edukasyon, no? Iwasan ang pagsasalita ng hindi maganda. Doon pa lang. At isa pa, partner, yung hindi ko narinig, yung tungkol sa paglalaro doon sa mga laro ng mga bata, tungkol sa mga mga games, no? Oo, no, yung mga brutal na mga games, isa pa yun, oo. Oo, isa yan sa mga nagbe-brainwash sa utak ng mga estudyante natin. Wala akong narinig about doon na, kasi ang alam ko is dapat ay tatanggalin na yan. Pero naging bakante, walang issue na kung ano ba ang gagawin, alisin ang mga laro-laro na yan, no? Oo nga. So, Pero, hindi partner, yan ha, kanina pa ako talaga gusto ko sabihin ito, ha? May napansin ka ba pagkatapos ng SONA, partner? Parang hindi yata present ang ilan sa mga senador. Pansin mo ba? Sinalubong na siya no? Sinalubong na siya ng mga iba na siya ay kinamayan, Pero hindi lahat nagsitayo, no? Pero napansin mo ba yung ilang senador doon, partner, na parang wala ata talaga, merong kulang, Wala yata si Senadora Amy Marcos, no? Yes. Hindi talaga pumunta, no?
Oo. At talong wala naman partner, yung pangalawang pangulo. Ano ba nangyari? No? Abay, syempre naman partner, no? Kahit naman na ako sa sitwasyon ay hindi talaga ako aaten. Sa dami ng ibinabato at sa dami ng ipinupukol sa ating BP, no? Hindi ko na gugustuhin na umaten pa sa mga ganyang pandinig na halos lahat ay kontra sa kanya. Oo nga, pero partner, naramdaman mo ba yung ano? Ako, akin lang din naman ito. Akin lang namang pakiwari lang, no? Ay, ano ba yung mga sinabagayan ng ating Pangulo na tumimo din sa puso mo, partner? Ang sa akin, yung talumpati niya is hindi sa sinungaling, no? Parang actually yung pagsasalita niya, no, parang meron siyang pinatatamaan, no, na kasi marami ang nagsasabi sa mga gawa niya na kinukulang sa mga bawat na kinikilos niya, no. So, ang parang pinararamdam niya, partner, is kahit ganyan umaalis siya ng bansa natin, no, may ginagawa siya. So, sinasabi niya na lahat ng sa talumpati niya ay walang bahid na pagsisinungaling, no? Ay, ramdam mo yan, yung mga portion na yan. At ako naman siguro ay nasasabi ko naman din, no, na yung kanyang medyo nakulangan lang ako, partner, sa medyo sinseridad. Kulang talaga, partner. Nakulangan lang ako ng konti yung kanyang siguro yung bang tatama talaga sa puso mo na yung titindig yung balahibo, yung mga ganun. Ano. Oo. May mga ilang presidente akong napanood, partner, na pagtagsosona ka, talagang medyo tumatayo din yung balahibo ko eh. Yes, totoo ka. Nakakapanindig balahibo din eh. No? Pero overall naman, partner, nairaos naman yan. No? Maganda naman yung kanyang deliberation of speech ng kanyang bakit mo ba naman, ilang oras ba naman daw yung pinractice yun? Ano, ha? Sabi nga ng ating yung ano. Ang haba, no? In fairness talaga ha, siguro, pakiramdam ko, partner, mababawasan na yung mga agam-agam ngayon ng ilan natin mga kritiko ha, sa Pangulo na medyo nga daw ay, alam mo yun, may mahirap na lang magsalita. Nawala na yung ating internet, ay bumalik na siya. Diba? So merong mga ganun kasi mga kritiko ng ating Pangulo na medyo daw di umano kailangan magpatingin o magpa-check up, kailangan maglabas ng medical record. Pero palagi ko ngayon, partner, sa kanyang speech ay ako nabawasan, partner, ikaw ba? Ako ang alam ko diyan na marami na hindi masyado nasiyahan, no, sa speech niya ngayon kasi umpisang-umpisa pa lang, gaya nga nung tungkol sa BIR, wala naman pagbabago. Yung pa rin naman yun, no? Talagang ang ating maliliit na mga nagbi-business is walang tax, no? Doon sa mga wala pang, hindi pa umaabot na 250,000 ng kanilang income, wala naman talagang binabayaran sa kanilang tax, no? Kumbaga, parang doon sa speech niya, naghahanap ako ng bago, no? Naghahanap ako ng bago. Tulad na lang nung sinabi niya yung mga railway natin, no? Matagal na yan eh. At actually, hindi pa sa kanya ginagawa na yan eh. So ngayon ay talagang itinatapos na, no? Para gumaan kung makaiwas na tayo sa mga traffic, no? Yan yung Saka isa pa doon, partner, na medyo natuwa ko yung solar system. I think naman talaga, no, it's about time na magkaroon na tayo talaga, partner, ng alternative ways ng energy. Kasi parang, alam mo yun, nakaka-avail talaga lang ng mga solar na yan is yung may mga pera. Kasi hindi naman talaga biro yung magpakabit ka ng solar system sa bahay mo di ba? So, hopefully, no, nang magkaroon na nga tayo ng other alternative options or energy na magsusupply sa magitan ng solar system na yan. Ang tanong na lamang nito, partner, kaya ba ng mga nasa laylayan na magkaroon ng solar system? Paano kaya ito?
Ang ano niyan, noon ay hinaharang ng ating Meralco, yang malaking, alam mo ba na sila ay tutol diyan sa solar na yan, no? Pahirapan kapag ikaw ay nag-apply, no? So ngayon mismo galing sa bibig ni BBM na approve sa kanya ang maglagay ng solar, no? Kaya wala na silang masasabi na kasong ginagawa kasi pinapahirapan sa requirements eh. So, ngayon siguro gagaan na pwede nang maglagay ng solar sa mga bahay kasi para mas makatipid tayo, no? Ang kaso lang, ang solar ngayon, pagkus na ayan, narinig nila, nagmamahal naman. Sinasamantala naman yung presyo. Kaya ewan ko lang kung makakaya ng ating ng mga kababayan natin na maglagay ng solar sa kanya-kanyang bahay. Medyo mahal din yan, partner. Oo naman. At saka parang alam ko mayroong mga side effect din yung mga solar, di ba? Na pagka medyo, alam ko meron ding tawag ko nito, parang duration ba, yung maglagay ka ng solar, parang hindi siya parang lifetime. Or meron ako nabalitaan lang naman, no, partner, na naglagay ng solar yata, mga around lang ilang years lang, sira kaagad. At ang iba yata, nag-cause pa daw yata ng sunog, no? So hopefully sana nga ay tama ka dyan, no? Kaya hindi natin. tayo hindi pwedeng basta-basta maglalagay. Actually, yan ay gamit din ng aking isa sa anak ko na ang kanyang bubong ay nilagyan niya ng solar. Pero ang kanyang asawa ay marunong, no? Technician. Kaya ay nakita ko yung kanyang, hindi basta na meron siyang parang generator na ginawa, no? Para dumadaan yung supply. Akalain mo, ang ikakabit mo doon ay ang mga computer shop, aircon, no? Rep. Pag hindi ka marunong ng mag-ayos ng pagtakbo ng supply noon, hindi ka taka-taka na ito ay maaari nga masunog ang iyong bahay. Correct. So sana nga hopefully tignan natin kung ano nga ba ang magiging kahinatnan ng mga pahayag na ito ng ating Pangulo sa darating pang 2 taon, partner, ha? Kasi nabanggit naman din niya, no, na hopefully na pagkatapos ng kanyang termino ay lahat ng kanyang mga nabanggit ngayon, partner, ay sana makatapos o magkatotoo, ha? At palagay ko nga, partner, doon mo masasabi na siguro, hindi ko naman pinapangunahan yung ilang mga kritiko na talagang tahimik lang nga ang Pangulo na gumagawa talaga ng ikagaganda ng ating bansa. Yes, no? Yun yung pinararamdam niya. Yun yung pinararamdam. Yun din ang pagkabasa ko, partner, sa totoo lang, na parang hindi man siya masyadong vocal, hindi masyadong parang, alam mo yung information drive, partner, na sinasabi natin kung minsan talagang kulang, no? Naku po, parang ngayon, pag na yan ay nangyari nga, no? Natupad ang sinabi nga ng ating Pangulo, ay isang malaking impact ito, no, sa kanyang pagiging presidente or legasya na maiiwan, no, sa kanyang pagbaba sa ating kanyang katungkulan bilang Pangulo nga ng ating bansa. Partner, i-segue ko lang itong mga nangyari kaninang ngayong araw na ito, bago magsimula ang SONA ng ating ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Partner, na kung saan ay nagkaroon nga ng tensyon, dito sa may bahagi ng Commonwealth Quezon City, na kung saan ay ilang itong mga religious na, partner, medyo hindi natin alam kung ano nga nangyari pa yung buong detalye. Alamin natin, partner, ano nga ba ang dahilan kung bakit ay biglang nagka-tensyon. At ayon naman sa Pangulo, ay sa ating PNP Police ay nilang nga po dito yung mga vandalismo. Oo, kasi sa totoo lang, partner, yung mahalo kasi, yung mahalo na sila yung gumagawa ng gulo. Ng mga nagpapapansin, no, para lang magulo ng ating SONA. Babae pa ito, partner, babae pa itong kinaladkad talaga ng ating men in uniform. Saludo po ako sa ating kapulisan, na pinatili po nila ang maximum tolerance
wala namang naiulat partner, no? Na nadala sa hospital. Oo, medyo matiwasay naman, no? Nakinig naman sila, no? Sana na ay wala namang ano partner, no? Balit ay marami po talaga ang nagkaroon po partner ngayon ng mainit ngayon na talakayan sa social media dahil sa ilan po nga na hindi natin masabi partner na ito nga ba ay sinadya o bugso lamang ito talaga ng damdamin ng ating ilang mga kababayan kung saan nga ay tutok ilang sa ating mga minimum content na talaga kawawa partner ay nakamit partner ng nangyari. O, isingit ko lang, may nagpapa-shout out, no? Oo nga, sige partner, shout out natin. Oo. So, may ano sa atin na ang pangalan niya ay Gay Yes, no? Pa-shout out daw, sir. Magandang hapon sa inyo, Sir Julius, at din kay Sir Norman Barbentos Castanero, and also kay Roland Rihus. Thank you so much po for tuning in right now. Congrats po sa aming pong programa dito ngayon sa Sampling Pinoy. Ayan, so hopefully partner wala nang iulat dito na nasaktan both sides sa nangyaring tensyon na ito sa bahagi ng Tomago, Quezon City. At ito, nandito rin partner, pahayag din ang ating PNP chief. So, natata sa kanya pong pahayag sa kanina sa nangyaring paghuli, sa mga ilitong vandalismo. We have a valid arrest and they were accosted because of Oo, violations partner, of no? ordinances So, and special laws. mukhang maayos Particularly naman ang naging 900 RA 900 sitwasyon diyan sa batas. and local ordinances. Lalo na yung magtatakip ng mukha, bawal naman magtatakip ng mukha. Lalo na yung nangyari noong September last year. Kita nyo naman, di ba? And, Wala ayaw na natin partner na payagan sila pa nagbabatuhan ng ay, mga basag na bote, no? magpatuloy na manggulo At, sa kalsada. At maapektuhan, of course, yung tahimik niya na na nagpo-protesta. ang mga kababayan natin pagkatapos niyan ay kailangan lamang I ay think there are 51 arrests. linisin din kanilang pinagpwestuhan. Hindi pa tapos. Baka may ano pa. Baka meron pang mag-violate doon. Buti pa doon sa kagabi. 10 p.m. to 2 a.m. Di ba? Napakatiwasay Ayan naman partner, nung, no? Anyayahan ko aktibidades lang ng ang ating mga kapatid viewers na na Iglesia ni Cristo. ang aking So, ganun lang programa sana, ay maayos. kanilang abangan, no? Ang ating biyaya ng Diyos sa kalusugan at sa kabuhayan. Isa itong magandang benefits para sa kanila, sa kanilang kalusugan at may dagdag na kabuhayan. At isa rin sa narinig ko, partner, sa sinabi ni Pangulong BBM na kailangan ay magkaroon ng kabuhayan ang ating mga kababayan. Ay, oo, Yan partner, yung isa palang din yan, isa. sa mga, nakapanood at sa mga tambay partner. Ano naman yung mga, alam mo, partner, ito naman, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ha? Meron po talaga tayo mga tinatawag partner na manya na habit. Alam mo ba ibig sabihin nun? Hindi, partner. Yung medyo likas sa atin, ilan sa ating mga kababayan, likas na yung katamaran. Ay, oo. Likas na yung pagiging mga tapat. At saka yung pong, alam mo yung isang araw, kala mo maganda yung dahil nabago na yung kanyang pananaw sa buhay. Pero partner, mga isang linggo lang yan, balik ulit. Oo. Yun ang aking isa na dapat baguhin sa ugali ng isang Pilipino. Correct ka dyan, partner. Narinig mo rin pala ang sinabi sa atin, sinabi ng ating Pangulo, doon sa mga, hopefully sa mga tambay. Mukhang malabo pa, partner, yung kanilang nababalitaan na yung daw tambay may sweldo na. Yun na yung ayuda. Yun na yung ang sweldo ng mga tambay. Yan ang ikinatutuwa nila, no? Kaya nga natuwa rin naman ako nung narinig ko kaya Pangulong BBM ang tungkol sa
pagbibigay ng kabuhayan at narinig ko rin ang entrepreneur. Livelihood project, livelihood, no? Nabanggit din niya. Narinig So, ko yan. good news. So, ito do sa mga miyembro ko din sa BGSO partner, meron naman tayong mga miyembro pa, kaya baka siguro activate namin ulit yung aming livelihood project. Meron talaga kami livelihood, Ma'am Ruby, no? Yung mga dishwashing liquid, no? Yung mga ganon. Yung mga rag making, ayan. Meron kami mga ganon. So, I hope this time around na magkakaroon tayo ng puhunan, mukhang maganda ho ulit na balikan, no? Lalo na doon sa may mga livelihood project na kulang sa pondo. Hopefully this time po ay magkakaroon na po tayo ng magandang suporta, no, sa atin hong gobyerno. Tama. Papansinin na nila yung mga livelihood na ginagawa, kasi yan yung mga hindi nila masyado pinapansin, sinasabi lang nila. Tsaka kailangan yung mga kababayan natin pumokus, no? Focus kapag po kayo nabigyan ng isang pagkakataon na magkaroon ng kabuhayan, lalo na partner dito sa amin, no, merong ginawa ang ating governor na si Sol Aragones. So, meron siyang mga katulad ng aking kaibigan na tinawagan siya, no? Bibigyan siya ng isang kabuhayan na frozen, yung paggawa ng ating mga frozen goods, no? Yan yung isang narinig ko. At isa sa kaibigan ko ang nabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng simula para sa kanyang frozen goods, no? Isang programa ni Sol Aragones dito sa Laguna. Maganda yan. Dito rin naman po sa may bahagi ng Quezon City, marami din po talaga programa. Ang amin pong butihing mayor ng Quezon City na si Mayor Joy Belmonte. No? At so proud na kami ay nagkaroon po ng mayor na ganito po kasipag. Lagi po siyang number 1. No? Na lagi po siyang na-acknowledge sa one of the number 1 mayor po, no? Sa Pilipinas. At nakakatuwa, marami po siyang programa. Ang problema na po, Ma'am Ruby, no? Lingid sa atin hong kababayan, talagang may mga hindi lang po siguro marunong lang talagang sinupin yung puhunan, no? Kapagkat mayroon kasi dito sa atin, appreciate nila kapag may pagkakataon na ganon, pag nabigyan sila ng kabuhayan, kailangan palaguin, no? Ayun nga ho, ang malaking problema, Ma'am Ruby, no? Kapag yung hong puhunan na ipang-scatter mo, aray ko. Aray ko. Yung iba naman ay pinangsabong. Yan na nga yung iniintay kong sabihin, na ipagbawal yan. Kasi nakakasira ng isang ng isang nagtatrabaho at totoo lang, nakakasira din ng pamilya. Dahil nauubos, no? Yung kapiranggot na kinikita, doon pa na ilalagay sa scatter, no? Yan yung gusto kong marinig din na isa rin din sa inaabangan ko rin talaga yun, Robin, no? Na mabanggit din ng ating Pangulo yung mga online gaming na yan, no? Yung mga scatter na yan. Ay, ako nagtataka po lamang, ha? Bakit kaya rin inallowed din naman ng ating Meta, no? Yung mga ganong platform. Oo nga na may may ma-publish. commercial. Kahit na anong apps ang nalabas na commercial ay ang mga mga Although meron laro. naman silang pong sinasabi mga precautionary measure, di ba? Sabi wag naman pong maglaro na kayo ay nalulungkot ba? wag po kayo maglaro ng meron naman silang mga prohibited din, no? Something na pagka mga 18 below, hindi pwede maglaro, no? At huwag maglaro kapag medyo, mainit ang ulo. Paano hindi init ang ulo mo, partner, ha? Na kung saan, nanalo ka na. Maya-maya natalo ka pa. Siyempre, yung iba, instinct talagang gusto magbawi, di ba? At marami akong kilala niyan dito, partner, sa Quezon City, oh. Kaya merong iba talaga na nalululong kasi napaka makulay ng ating paglalaro. Saka pala partner, naalala ko, hindi ko rin narinig sa ating Pangulo yung mga droga, no? Napansin mo ba? Oo. Hindi ko rin na Oo, no? Hindi ko rin na alala o narinig na nabigyan din ng pansin diin yung
mga talamak ngayon na bentahan di umano, partner ha? Sabi nung aking nakita o narinig sa nabasa sa social media, di ba? Na talagang lantaran daw di umano ang bentahan na ng ilang mga droga nga sa ilang bahagi ng ating bansa. At yan ay nakakabahala, partner, sapagkat kaliwat kanan na naman, no? Yung mga patayan, holdapan, no? Mga riding in tandem. So, Oo, yung about sa krimen, yan ang hindi ko narinig. Kaya nga inaabangan ko nung sinabi niya yung pangyayari about doon sa mga estudyante na nagkaroon ng barilan diyan, no? So inaantay ko kung ano yung gaya no sa riders natin, no? Wala akong narinig. Kaya medyo talagang nakukulangan talaga. nakulangan ka din, ano? Oo nga. Anyway, abangan natin yung ilang pa mga komento ng ating mga abogado sa social media, Marta. Marami na sila eh. Marami mga tapos na ng college degree. ng lawyer degree. Ayan, congrats sa mga pumalakpak. Kaya marami pumalakpak din naman kanina, partner. Meron pang standing ovation. Ha? Ayan, magandang hapon or magandang gabi sa iyo, Sir Jerby Boy. Ayan, na yun ang aking mga partner nakatutok na din sa ating umuting programa. Ayan, hopefully lahat po tayo ay ano ba masasabi natin, partner? Satisfied? Or ikaw sabi mo nakulangan ka na eh, no? So ako naman din ganun din. Pero palagay ko rin siguro yung ating mga kritiko, especially na partner, yung mga nagrally siguro, palagay ko marami din itong magpo-post na naman ito, partner, ng iba't ibang komento na naman sa ating social media account nito, ha. Ayan, nawala na yung partner ko. Ano na nangyari? Hindi. Talagang ayoko lang magsalita pa ng talagang ako'y nakulangan, no, sa ngayon dahil sabi mo nga kanina na meron tayong naririnig na kasi totoo lang yung mga binanggit niya parang andyan na yun, no? Andyan na yun eh. Ang hinahanap ko kasi yung resulta. Yun yung inaantay ko. Anong gagawin niya doon sa mga kriminal na yan. Lalong-lalo na yung napakainit na ating pinaglalabanan doon sa edad. Sa edad na kailangan hindi ko mubata pahayaan mo at saka, na lang. partner sa West Philippine Sea. Nandun si Tariela, nakita ko na dinaanan ng camera. Medyo parang hindi yata nabanggit, partner, yung naging commotion din, no, ng between China and Philippines, yung nagbabangka ba yan? Coast Guard? No. Oh, yan. Wala, hindi rin nabanggit. So anyway, hopefully sana nga ay yung ating narinig ngayon sa ating Pangulo, mga kaibigan, ay maramdaman po natin sa loob po ng 2 taon pa, ha? At alam mo naman mga Pilipino, partner, alam mo yung ugali natin. Nandiyan wala tayong magawa. Diba meron tayong ganung usapan na ugali na binuto natin, tayo natin matapos, ano pa ba gagawin natin? Tayo rin naman ng mga Pilipino ang bumoto, di ba? But anyway, overall na impact, upangan natin sa social media, partner, ha? Kung ano nga ba ang kanilang masasabi sa naging sona ng ating pangalawang Pangulo, ha? Na kung saan ay marami din naman, partner, ang pumalakpak. Marami din naman ang tumayo, may standing ovation pa. At hopefully, no, ay within 2 years, partner, 2 taon na lang naman, ay maramdaman nga natin, no, yung pangkanyang sinabi ay magkatotoo nga, hopefully, partner. Oo, 2 taon. 2 taon na lang ang ating pagtitiis. Talaga. So, marami pa namang magbabago at alamin natin baka naman ay meron namang magaganap na development, no? Baka naman meron naman talaga mukhang sinseridad niya ay seryoso naman siya, no, sa kanyang sinabi na magkaroon ng pagbabago, no, bago siya matapos ang kanyang termino. Ako naman, partner, sabi nga ng akin mga ninuno
ang Pilipino talaga matiisin naman, di ba, partner? Tayo po ay kahit nakaliwat ka na ng problema, no? Ang mga Pinoy, partner, mga resilient yan eh. Tama ba? Ang mga Pilipino kasi is matiisin. No? Oh, Kung tsaka ano, partner ha, kahit na hirap na talaga tayo, nadadaan pa rin natin sa tawa, partner. Kahit na medyo baon-baon na tayo sa utang ha. Ayun pa nga, partner, inasahan ko pa lang sabihin yun ni Sir, ni Pangulong PBBM Marcos, yung Mahalikan Funds. At ganun din yung utang natin na 18.5 trillion. Pero sabi naman niya, nabanggit naman niya, partner, na talagang hopefully ay mawala na nga tayong utang, no, pagkatapos ng kanyang termino sa darating pang 2 taon. So, partner, tayo muna ipansamantala magpaalam at anyayahan mo muna ang iyong mga taga-subaybay sa iyong programa. Ayan, sa inyong lahat, no, inaayahan ko kayo, no. Bukas tayo ay meron pong gaganapin na seminar diyan po sa Barangay Wakwak sa Jollibee sa Mandaluyong, no. Inaanyayahan ko kayo, ito ay 6 p.m. ng hapon, no. Then kayo po ay tumutok sa aking programa sa biyaya ng Diyos sa kalusugan at sa kabuhayan. Madagdagan ang inyong kaalaman sa ating kabuhayan na maidadagdag. Bukod po diyan ay kayo po ay magiging gaganda ang inyong pangangatawan once na natikman nyo ang ating Power World Barley. Ayan, from Elevate. Ay, Tsaka pag tayo, ano na to, partner, ito na yung tamang panahon. Ay tayo mga Pilipino ay siguro mag-level up. Sabi nga ng ating Pangulo ay yung livelihood project ngayon ay meron ng ito malaking bagay na, no? At susuportahan pa niya ito, partner, ha? Lalo na yun sa mga nasa laylayan, di man, no? Na bibigyan na daw po ng suporta yung mga nagla-livelihood project. So hopefully lang sana, partner, no, yung biyaya na makukuha o puhunan na makukuha natin sa ating pamahalaan ay talagang sinupin ho natin, ating pong pagyamanin, partner. Kasi mahirap nito puro tayo pag nakatanggap na ng partner ng puhunan, diretso yung iba sa Jollibee, no? Yung iba naman diretso sa sa MOA, no, namasyal. Parang yung puhunan, parang wala pang isang buwan talaga, ubus na, partner, sa totoo lang, ha. Medyo, ewan ko ba, likas na ba sa ating mga Pilipino yan, na talagang pagka meron tayong hawak-hawak na pera, ang dami natin naisip, partner, Ikaw ba, pag may pera ka, ano bang naisip mo unang-una, partner? guys, no, focus tayo. Ang ating pera is para sa negosyo, gawin natin para sa negosyo dahil ang pera is mabilis ding maubos. Pero pag yan ay ginawa ka mo, dyan, partner, ha? So, pag ginawa mo sa negosyo, ay yan ay lalago at magiging habang buhay na meron kang income, no? Ayan, muli mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming pumunting program. Ayan, magandang gabi po kay Sir Randy Gadua. Kumusta na, Apo, Randy? Kumusta ng atin mga kasamahan dyan sa Brotherhood of Brave Mahalikan Tigers sa ating Climate Change Commission? Shout out na kay Sir Albert De La Cruz ng Climate Change Commission. Ayan. Ganun din po, partner, ang ating mga taga yung GCQ pangalan, Elevate World. Ayan, nabulol ako. Elevate Worldwide na event tomorrow. Tomorrow 6 o'clock and afternoon na ba ang tawag niyan o gabi? Diyan sa may bahagi ng Barangay Wakwak. Ayan. Doon sa aking mga nag-PM, ayan, kung available po kayo bukas, sama-sama tayo. May libre daw na Jollibee. Meron daw libreng Jollibee. Bida ang sarap. Bida, para magpabida-bida tayo bukas, no? Samahan natin si Jollibee. No? Ito na yung pagkakataon, partner, sa halagang, sabihin natin 2,000, no, na puhunan. Lifetime mo nang itong i-enjoy ang inyong kita, no, na tagli 500. Kapag ikaw ay meron ng mga sinasabing ano man tawag niya, partner,
na-recruit or meron ka ng downline na masasabi, abay tuloy-tuloy na ang yung kita. Ganun din naman, syempre, yung inibitahan ay magkakaroon din naman ng ganun din na income. Napakamura na, ay nakapagpapalusog pa ng ating katawan, partner. Ang barley grass talaga naman ay talagang proven and tested na yan, no? Na ito ay talagang tumutulong, no, na mag-boost ng ating immune system. Ay marami nga dyan, partner, mga artista talaga kung nagtitake. At meron pa nga cancer na ang talagang kanyang diagnose na ito. Abay gumaling pa nang dahil sa barley grass na ito, ha. Sa ating mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay, at hopefully magkita-kita po tayo bukas around 6 o'clock in the afternoon or ng gabi. Diyan sa may bahagi ng Jollibee, Barangay Mandaluyong, Wakwak, Quezon City. Sambayanan. Ayan. Ruby, go. Ayan, no? Ang inyong lingkod, inaanyayahan ko kayo muli. Umaten po kayo bukas para mas malaman ninyo ang ating papasukin na negosyo. Gamit ang ating Power World Barley. Ang inyong lingkod ay muling nagpapasalamat sa inyo, Rubilisa A. Gasapos. Thank you po. Raul Suangco po, ang inyong pong simpleng Pinoy. Ang inyong pong kaibigan sa kahanginan. Sasabi po ng magandang araw po ng Lunes sa inyo. Ingat-ingat doon sa mga, nabasa, biglang umulong kanina, ha. Sa mga nabasaan ng mga rallyista, mag-inom ho agad kayo ng gamot or ng bat. Ayan, para ho, mawala ho agad ang inyong, baka lagdatin kayo eh. Baka kayo matrangkaso, mag-order na ho kayo ng at kumontak lang po kayo dito sa aming programa. Mag-message naman po kayo, ha, sa ating munting programa. Muli, maraming salamat. Paalam po. Bye-bye. Hinahinay, wag bibitaw. Kahit maliit na boses, lalaki pag sabay-sabay. Simple Pinoy Podcast para sa bayan, para sa tao, para sa masa. Sabay tayong Si Barley Grass. Tumutulong akong mag-detox ng body mo araw-araw. Tumutulong ito mag-burn ng fat para magkaroon ng slim na waist. Pinapaganda ko ang skin mo at anti-aging pa. Tumutulong ako sa heart health at sugar balance. Mayaman ako sa vitamins para mas malakas ang immune system mo. Tinutulungan ko ang digestion para hindi bloated ang tummy.